Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakahalagang issue tungkol ito sa panawagan ng isang kongresista sa lalawigan ng Cavite. Siya po ay nananawagan ng people power. At ang sabi niya pa nga, ang option na lang ng presidente ay dumeklara ng martial law. Ang tanong, constitutional ba to? Hindi ito basta-basta natin masasagot. Kailangan nating balikan ang ating saligang batas at pag-aralan ang mga aral na natutunan natin sa ating kasaysayan. Hindi siguro lingid sa lahat na itong kongresista na to may balak pa nga mag-file ng impeachment complaint. Hindi natin alam kung nakapag-file na. Pero kasama ang kanyang mga kuting, siya ay nananawagan nga ng isang people power. At sa tapat pa ng gate ng Forbes Park sa Makati City ang kanyang panawagan na upang doon magtipon-tipon at after that magpunta sa EDSA Shrine. Okay. Sa ating saligang batas, lahat po tayo may karapatan magtipon ng mapayapa at ipahayag ang ating mga saloobin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalayaang magprotesta, magreklamo at humingi ng pagbabago sa gobyerno. Pero katulad nga ng madalas nating sabihin ng mga nakaraang vlogs natin, hindi absolute ang karapatang ito. Siyempre, regulated yan. No, at hindi basta-basta kung gusto mo na lang tumuwad diyan sa kalye, papayagan ka ng ating batas, no? So ano yung mga limitasyon na sinasabi ng ating saligang batas? Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang magtipon kahit saan at kahit anong paraan. May mga batas na nagre-regulate nito para mapanatili siyempre yung kaayusan at kaligtasan ng publiko. Hindi yung pag sinabi ng kahit ba kongresista ka, sinabi mo magtipon-tipon sa Forbes Park, sa harapan pa ng gate ng isang exclusive subdivision, pwede yun. Hindi pwede yun. Okay, so tingnan naman natin yung people power. Ano ba kahulugan nito? Yung people power na yan ay isang special na concept sa ating kasaysayan. Pinapakita nito ang lakas ng mga ordinaryong tao, ng mga mamamayan na magkaisa at baguhin ang ating bansa. Pero hindi natin basta-basta ginagamit ang people power, no? Dapat itong maging huling paraan kapag wala ng ibang solusyon. Tsaka exceptional tong people power na to . Ako parte nitong unang people power sa EDSA Shrine. Batang-bata pa ako nung sumali ko dyan nung EDSA Revolution. So, paano natin masasabi na wala talagang ibang paraan? So, titingnan natin yung isa sa alang-alang natin ang lahat ng opsyon. Tulad ng eleksyon, no? Siyempre, hindi mawawala yan. Yung pakikipag-usap sa gobyerno at yung mga legal na protesta. Ang people power ay dapat lamang gamitin kapag hindi na gumagana ang mga institusyon ng ating demokrasya at nilalabag na ang mga karapatan ng mga mamamayan. Ito ay nangyari nung araw, no? During the Marcos Sr. Administration. At kaya nga napuwersa na mga tao na pumunta dyan sa EDSA noong 1986. So, tingnan natin itong panawagan ni Congressman Barsaga, no? Kasi gusto niya pumunta tayo dyan sa Park ngayong alas 10 ng gabi. Ngayong gabi, no? At tapos dumiretso sa EDSA, dun sa EDSA People's Shrine. So, ang tanong ngayon dito, may sapat bang dahilan para tawagin ang people power, ang mamamayan para mag-people power? Nabigo na ba ang ating gobyerno? Nilalabag ba ang ating mga karapatan? So ito, mga seryosong tanong ito na kailangan natin pag-isipang mabuti.
No, hindi yung basta-basta mananawagan ka ng people power, lalo na yung dating spokesperson na presidente, naku, mayat-may nananawagan ng people power. So, paano natin malalaman kung tama o mali ang panawagan na yan na people power? So, sa pagkakataon na to, dapat mapanuri tayong lahat. So, kailangan natin magbasa, magbasa ng magbasa, mag-aral, at makinig sa iba't ibang pananaw. Hindi lang sa akin, sa iba-ibang mga abogadong vlogger din at mga ordinary vloggers. Dapat tayo magtanong, mag-imbestiga, at magpasya tayo para sa ating sarili kung naniniwala tayo na ang panawagan ni Congressman Nyaw Barsaga ay naaayon sa ating saligang batas at sa ating mga prinsipyo. Nito nga mga nakarang araw di ba? Parang merong ikinikilos na kakaiba tong kongresista na to at wag na lang natin pag-usapan dito sa episode na to at siguro alam nyo na yon, no? Yung inuugali nitong si Meow no, na kongresista dyan sa Cavite. Tingnan natin yung isang pangyayari kung saan kinumpronta ni Congressman Barsaga si Congressman Sandro Marcos tungkol sa kaso ng kanyang tito na si dating House Speaker Martin Romualdez. Di ba, nakita niyo na siguro sa ibang vlogs to, na kung saan kinunan niya ng video at ipinost niya sa social media yung usapan ni Sandro doon sa ibang kongresista. May mga nagulat sa kanyang ginawa dito dahil kung tama ba yung ginawa niya na yun, na kung saan nagseryosong usapan, nagtitipon-tipon sina Sandro, Congressman Sandro doon sa plenaryo, pagkatapos biglang pumasok tong si Congressman Pusikat. Ito yung isang halimbawa kung paano siya gumagamit ng social media at mga di-traditional na paraan para ipahayag ang kanyang mga saloobin. Parang hindi parang hindi normal na kilos, no? Sa iba mong anak ng presidente ginawa yan. Nako, ibang kainatan mo dyan. Binastos mo yung tao. Diba? Anyway, siguro kailangan din disiplinahin to ng Kongreso. So, itong panawagan ni Congressman Barsaga na mag-rally sa Forbes Park ay hindi lang simpleng pagtitipon. Ito ay pagpapakita ng ating demokrasya. Paalala ito ng ating kalayaan sa pagsasalita ay buhay na buhay at napakahalaga. Pero, hindi po ito lisensya para gumawa ka ng kaguluhan o lumabag sa batas. Kahit ba kongresista ka responsibilidad natin bilang mga mamamayan na gamitin ang ating boses ng may pag-iingat, paggalang, at pagmamahal sa ating bayan. Pero kung ang karapatang ito ay gagamitin mo, pagsasamantalahan mo upang magkaroon ng kaguluhan sa isang bayan na naghihikos at pilit gustong bumangon para makatulong sa mamamayan, ibang usapan yan, no? Siguro ang isama mo na lang yung mga pusa mo dyan sa tapat ng gate 5, kaya lang baka umechas lahat yan dyan. Yari ka doon sa administration ng Forbes Park. So itong ating pong saligang batas na nagbibigay ng mga karapatan at nagtatakda ng limitasyon sa kalayaan, sa pagtitipon at pagpapahayag. Yung batas kasi sa pampublikong pagtitipon ay nagre-regulate sa mga pampublikong pagtitipon para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Tulad niya, magrarally ka sa Forbes Park. Sana nakipag-coordinate ka kay Mayor Binay, no? Kumuha ka ng permit kasi yung Forbes Park, hindi po Freedom Park yan. Hindi ka pwedeng mag-rally-rally agad dyan sa tapat ng gate niyan. Medyo delikado pa tong panawagan ni Congressman Barsaga na to kasi pananalita niya minsan hindi maganda para sa gobyerno Kasi anumang pananalita na nag-uudyok ng karahasan o kaguluhan ay pwedeng humandong sa kasong sedisyon o
or inciting to sedition. Medyo hindi maganda at mukhang pag ganyan ng tono ng kanyang mga pananalita ay baka may pananagutan ka na sa batas. Excuse. Kaya tandaan po natin, ito pong panawagan ni Congressman Barsaga ay isang hamon sa ating lahat. Hamon na suriin ang ating mga paniniwala. Timbangin ang ating mga responsibilidad at magpasya kung paano tayo makikilahok sa isang demokrasya. Hindi pa pwedeng sunod na lang tayo na sunod sa Agos, no? Na may nagyaya mag-rally, tapos may pakim-kim, no? Tapos sasama na tayo. Huwag ganun. Dapat tayong maging mapanuri, responsable, at laging isipin ang kapakanan ng ating bansa. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili, sa ating mga aksyon, at sa ating pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po.